tao para ang salita ng Diyos ay maging makapangyarihan sa kanya. Alam niyo ho, kung bubuksan niyo po ang inyong mga Facebook, ang iyong mga messenger, marami pong mga tao, mananampalataya man o hindi man Kristiyano, o anuman ang kanyang denominasyon. Alam niyo, ang makikita niyo, yung Psalms 91 ay merong pong pangako ng Diyos. At ang pangako pong ito'y kapag binasa mo ang salita ng Panginoon, praise the Lord, makikita mo yung talagang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Subalit, meron po tayong dapat gawin. Tingnan po natin, tunghayan po natin ang Psalms 91. At kunin niyo po ang inyong mga Biblia at pagkatapos po ay basahin natin ang Biblia. At tingnan po natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Ang sabi po rito sa Psalms 91, verse 1, siyang naghahangad ng pakupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkot tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ang sabi po, ang sinumang nanahan sa presensya ng Diyos, mga magulang kapatid, ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ang siyang magbibigay ng proteksyon sa kanila. At dito po sa verse 3 ay ipinakita rito kung ano ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ang sabi po rito, ika'y ililigtas sa panganib, sa umang nabitag. Ano man ang panganib na meron tayo, mga magulang kapatid, ang sabi ng Biblia, tayo ililigtas ng ating Panginoon. At kahit ano mang mabigat na salot, di ka magdaranas. Sa panahon po natin, ang coronavirus ay naging salot. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang pangako ng Diyos, dito po sa chapter 91 ng verse 3, ang sabi po rito, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Kung kaya't makikita niyo po ang mga mananampalataya na tunay naman nananalig at umiibig sa Diyos. Mga magulang kapatid, sila'y separated doon sa takot, doon sa kalumihanan. Bakit po? Sapagkat alam nila ang kanilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ang kanilang Diyos na sinasamba ay hindi pipitsuring Diyos, kundi ito ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Panginoon po natin na binigyan po ng ating mga buhay na tinanggap natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo nagkamali, praise the Lord, nang tanggapin natin si Jesus as our Lord and personal Savior. The Bible says, God said, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ako ang Diyos ng buong sansinukob. Merong bagang mahirap sa akin. Yan po ang ating Panginoon. Yan po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Yan po ang ating Panginoon. At ang sabi po ng verse 4, lulukubang niya sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mong ikaw ay ligtas. Amen? Tayo po'y ligtas sa mga kamay ng ating Panginoon. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Ang Diyos po natin, kailan pa man ay hindi nagsisinungaling. Kapag sinabi ng Diyos na ito ang gagawin ko, ikaw ay aking iingatan. Iingatan nga tayo ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagat ang kanyang pag-iingat, mga magulang kapatid, ay nasa atin minuto, segundo. Yan po ang pangako ng Diyos. At ang sabi po ng verse 5, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan. Mang araw kung dumating, kahit nababuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay ay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano.
Sa panahon po natin, nababalitaan natin sa Italia, 500 mahigit sa isang araw ang namamatay. Sa Pilipinas ay naririnig natin na marami pong naapektuhan ng sakit na ito. Ang pangako ng Diyos, mabuwal man sa iyo, sa harapan mo, 1,000 man o 10,000, ang sabi po ng banal na kasulatan, tiyak, ang sabi po ng verse 7, tiyak, di ka maaano. Hindi po tayo kayang bigyan ng sakit ng ating pong kaaway ng diablo. Bakit po? Sapagat tayo po'y nasa pag-iingat ng ating Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po ng verse 8, ikay nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Ito po ang nangyayari ngayon sa ating kapanahunan. Nakikita natin ang mga tao na hindi mananampalataya, mga magulang kapatid, ay nagkakaroon ng sakit ng virus sa kanilang katawan. At ito ang sinasabi ng Biblia, yaong masasama ay makita mong pinarurusahan. Nakalulungkot isipin, mga magulang kapatid, ang mga tao na walang pagkaunawa at walang tunay na pagkakilala sa Diyos, nararanasan nila ang ganitong problema. At ito ang nawiwitness natin, tamang-tama ho. At ang verse na ito, na makikita natin ang masasama na pinarurusahan. Subalit dapat hindi ho tayo matuwa sa mga bagay na ito. Kundi tayo po, mga magulang kapatid, ay manalangin at ipanalangin natin na buksan ng Diyos ang pintuan ng kaligtasan para sa kanila. Ang kailangan po natin ay lumuhod at manalangin sa Diyos. Itaas ang problema, itaas ang suliranin sa harapan ng Panginoon. At ito po yung sabi ng Psalms 91, tayo po iingatan ng Diyos. Kahit marami ang nakita natin sa ating tabi, sa ating paligid ang mamatay, tayo ang iingatan ng ating Panginoon. At hindi lamang po yun. Kung babasahin pa natin ang Psalms 91, sa verse 9, makikita natin yung pag-iingat at yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Tingnan po natin sa verse 9. Tingnan po natin, napakaganda ho ng pangako ng Diyos. At kapag narinig natin ito, at inilagay natin hindi lamang sa ating isipan, kundi inilagay natin sa ating puso, makikita po natin na ito'y mamumunga at magiging makapangyarihan sa ating buhay. Pakinggan po natin ang verse 9. Sapagkat si Yahweh, ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Nakatutuwa sapagkat pinili natin hindi si Jehovah, hindi si Buddha upang mag-ingat sa atin. Hindi kung si ano-anong relihiyon ang pinili natin, kundi mag-iingat para mag-ingat sa atin. Subalit ang pinili natin ay si Yahweh. Ang sabi rito, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. Nawa po sa buhay po natin, wag ho ang salapi ang gawin nating tagapagsanggalang. Wag po yung talino natin. Wag po yung kakayanan natin. Wag po yung lakas natin. Kundi mga magulang kapatid, ang dapat nating gawing tagapagsanggalang sa panahong krisis ngayon ay ang ating Panginoon na walang iba kundi si Yahweh, Jehovah Rapha. Ang ating Panginoong Hesus ang dapat nating gawing tagapagsanggalang sapagkat nakalulungkot. Meron pong mga Kristiyano na merong kayamanan. Minsan ho yung kanilang kayamanan, yung kanilang nagiging tagapagsanggalang, meron akong pera, meron akong salapi. Hindi ako maapektuhan ng ganitong sakit ng virus na ito. Kaya ho, maraming silang pera. Ang iba po naman, dahil sa kanilang kalakasan, sinasabi nila, magandang healthy ako. Magandang aking katawan, hindi ako nagkakasakit. Ang sabi niya, hindi ako matatamaan ng sakit na ito. Mali po. Ang kanila pong ginagawang tagapagsanggalang ay ang kanilang lakas, ang kanilang kayamanan. Mga magulang kapatid, kung nais natin ng tunay na proteksyon laban sa sakit na ito, ang sabi po ng Biblia, ang dapat nating gawing tagapagsanggalang, walang iba kundi ang ating Diyos na lumalang ng langit at lupa. Lumapit tayo sa Kanya sa ganitong sitwasyon, sa ganitong problema at sa ganitong suliranin. Ang Panginoon po ang nagbibigay po sa atin, mga magulang kapatid, ng proteksyon.
Ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng ating pong pangangailangan. Tandaan po natin, ang sabi po ng Biblia, I will not leave you nor forsake you. Kung nakakaranas tayo ngayon ng takot, kung tayo nakakaranas ng paghihirap, tandaan po natin ang sinasabi ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you. O kung meron tayong pangangailangan, tandaan po natin, God will supply our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. At dito po sa verse 10, ang sabi po rito, di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Wala po daw darating na paghihirap ng mga suliranin sa inyong tahanan kung gagawin mong tagapagsanggalang ang ating Panginoon. Susuguin niya ang maraming anghel. Nakatutuwa ang Diyos. Ang sabi po ng verse 11, kapag nararanasan natin ang ganitong mga problema, ganitong mga suliranin, ang sabi po ng verse 11, susuguin niya ang maraming anghel. Sila ang susubaybay. Kahit saang dako ikay maparoon, tiyak na iingatan. Padadala ng Diyos ang mga anghel. Alam niyo ho, naalala ko ho nang kami po'y nananalangin dyan po sa church natin. Umaga ho, nagkaroon po kami, tayo ng morning prayer. Alam niyo ho, napamulat po ako ng mata ko. Ako po yung nagigitara. Ang sabi ko, ang akala ko ho, dumating ho yung marami pong kapatiran. Sapagkat napakalakas ho ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. At natuwa ako sapagkat narinig ko yung napakagandang boses. At alam niyo, lumingon ako, nakita ko, 4 lamang po pala kami. Sabi ko, bakit ganito? Bakit napakaraming para hubagang anghel? Kami po ay nagpatuloy sa pananalangin at pagsamba sa Diyos. At habang po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos, alam niyo ho, galak na galak ako sapagkat sa aking pong tenga habang ako po ay nakapikit, naririnig ko ang maraming anghel na sumasabay sa pag-awit at pagsamba sa Diyos. Alam niyo ho, nang matapos po kaming manalangin, yung mga kapatiran po, nag-usap-usap po. Ang sabing gano'n na isa, akala ko ikaw yung kumakanta. Hindi. Ang sabi ng aking kapatid, ako yung umiiyak sa Diyos. At alam niyo ho, narinig din niya po nila yung napakaraming boses na sumama sa pag-awit at sa pagpupuri sa Diyos. Mga magulang kapatid, totoo ho ang sinasabi ng kanyang salita sa Psalms 91 verse 11, susuguin niya ang marami niyang anghel at susubaybayan ang bawat isa sa atin. Alam niyo, kahit kami po'y kukunti lamang sa panalangin na yon, 4, 5, alam niyo ho, sinasamahan po tayo ng mga anghel sa kalangitan. Amen? Amen? At hindi lamang po yun, marami pong mga milagro ang naranasan po ng mga kapatiran diyan po sa iglesia natin. Isang araw ho, yung isa po nating kapatid, habang siya nagpupuri sa Diyos, may nakita siyang pakpak ng anghel. Ang isa ho naman, nung nakaraang huling panalangin natin, mga magulang kapatid, naiyak ho yan. Si Sister Angie, umiiyak siya. No, dire-diretsong nagpupuri sa Diyos. Alam niyo ho, natuwa ako dahil po hanggang sa pag-uwi, ang ating pong kapatid ay umiiyak. Alam niyo bakit po? Sapagkat naranasan niya ang presensya ng Diyos. Naranasan niya ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ay nagsusugo ng mga anghel sa inyong kinalalagyan ngayon. Akala niyo ba na kayo lang ang naandyan? Ang akala niyo ba yung pamilya niyo lamang ang naandyan? Hindi. Naandyan po yung mga anghel na sinugo ng Panginoon upang kayo'y protektahan. Isa lang bang anghel yon? Mahigit na 10 maaari o napakaraming anghel. Sa bawat tahanan ng isang mananampalataya, sinusugo ng Diyos ang kanyang anghel. Bakit? Para tayong lahat ay protektahan sa lahat ng problema, sa lahat ng suliranin, at sa lahat ng paghihirap. Ang yan ang pangako ng Panginoon. Kaya huwag po tayong matatakot na kayo lang ang iisdal sa bahay, na ako lang nag-iisa dito. Hindi po. Marami pong anghel sa paligid natin. At ito yung sinasabi ng Panginoon. Sa ganitong paghihirap, sa ganitong mga suliranin at kapighatian, ang Diyos ay nagsusugo ng kanyang mga anghel. Palakpakan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. At ang sabi po rito,
Sa kanilang palad ay itatayo sa verse 12 po. Sa kanilang palad ay itatayo at sila'y magtataas nang hindi masaktan ang paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa serpiente, liyong mababangis. Amen. Hindi po tayo maano. Amen. Ganyan po ang ating Panginoon, katulad po, mga magulang kapatid, ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sila po'y proteksyonan ng ating Panginoon. Bakit po? Dahil sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kapag ang isang tao, ang sabi ng Biblia, mayroong pananalig at pananampalataya sa Diyos, all things are possible to him that believes. Lahat ng tao na mananampalataya sa Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, imposible, posible ang lahat kung meron lamang siyang pananampalataya. Ang sabi po ng verse 14, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong aking kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Kapag tayo tumawag, ang sabi ng verse 15, ang Diyos ay laging handa. Ang sabi ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things thou knowest not. Ipapakita sa atin ng Diyos ang mga bagay-bagay, mga himalang bagay. Naranasan po natin yan sa Cavite po. Yung bata na mamamatay na, pinanalangin, pinakita ng Diyos, sinagot niya ang panalangin. Yung bata po'y biglang lumakas. Amen. Ang mga tao po ay humihingi ng panalangin patungkol po sa kanilang trabaho. Nung linggo, kinagabihan ho, may pumuntang naghahanap ng trabaho, nagkaroon po ng trabaho yung mga taong hindi na pinagbukas ng Diyos, kundi binigyan na ng trabaho. Ganyan po ang ating Panginoon. I will show thee great and mighty things that thou knowest not. Ang sabi pa po rito, aking sasamahan at kung may kahilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Isang bagay po ang ating titingnan dito. Ito po yung pangako ng Diyos. At ang tanong po natin, ito po ba, mga magulang kapatid, ay para sa lahat ng tao? Alam niyo ho, isa pong bagay, marami pong mga hindi mananampalataya. Sinabi ko po kanina, marami pong hindi tunay na mananampalataya ang nagpo-post sa Facebook ng talatang ito. Sa kanila po ba'y magiging makapangyarihan to? Nakalulungkot, nalilimutan po ng mga tao. Kinukot po nila yung verse 3 hanggang verse 15. Binabasa nila at sila'y galak na galak sapagkat pangako ng Diyos ang tungkol sa protection. Alam niyo, nakalimutan na po nila yung chapter 1 and 2. Yung chapter 1, yung verse 1. Ano po yung verse 1? Ang sabi po rito, siya na naghahangad ng pakupkup. Meron po rito isang versikulo, isa pong translation sa Tagalog. Ang sabi po rito, ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingahin niya. Yun lamang. Yung lamang na nananahan sa piling ng Diyos na kataas-taasan ang makakaranas ng mga pangakong ninyo. Ano pong ibig sabihin ng nananahan? Ito ba yung mananalangin ka at pagkatapos nararanasan mong Diyos? Tama po yun. Kapag ikay nanalangin, lumuluhod sa harapan ng Diyos, nararanasan mo yung presensya ng Diyos at ikaw ay nananahan sa presensya ng ating Panginoon. Subalit, yun lang ba yun? Paano kung matapos na yung pagpananalangin? Alam niyo, ang sabi po rito sa John 15 verse 5, ang sabi rito, if you abide in me, and my words abide in you. Yun po ang pinakasikreto. Kapag ang isang tao ay nanatiling sa Panginoon, ginagawa niya ang lahat ng bagay, mga magulang kapatid, siya po'y sumusunod sa ating Panginoon. Yun po ang tinatawag pong nananahan doon po sa presensya ng Diyos. Ibig sabihin po, ang kanya pong kasalanan na ginagawa ay hinihingi niya ng kapatawaran sa ating Panginoon.
Alam niyo ho, naalala ko ho si Haring Saul. Sa Samuel chapter 8, pinili po ng Diyos si Samuel para maging propeta ng Israel. At sa pagpili po ng Diyos kay Samuel, dumating po ang panahon na si Samuel ay tumanda. At sa verse 8 po, kanya pong inassign ang kanyang mga anak para humamuno doon po sa Israel. Subalit ang sabi po ng Biblia, basahin po natin at tunghayan po natin ang banal na kasulatan kung ano po yung nangyari doon sa book ng Samuel. Ang sabi po rito sa chapter 8 ng Samuel, nang tumanda na si Samuel, itinalaga niya ang kanyang mga anak bilang hukom ng Israel. Ang panganay niya ay si Joel at sumunod si Abias. Sila'y kapwa naging hukom sa Beersheba, ngunit hindi sila sumunod sa bakas ng kanilang ama. Alam niyo ho, ang ginawa po ng mga taong ito, ang sabi po ng verse 3, naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Ang ginawa po ng mga taong ito, mga magulang kapatid, sila po ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kung kaya't yung pagpapala ng Diyos dahil sa kasalanan ay hindi na muling naranasan ng Israel. Kung kaya't ang ginawa ng mga Israel, silang lahat ay tumawag sa Diyos at humiling mga magulang kapatid ng bagong hari upang mamuno sa kanila. At alam po naman natin na ang Diyos ay pumili at ang pinili niya ay si Saul. Sa unang taon ng pamumuno ni Saul, mga magulang kapatid, nakita po naman natin kung paano ang Diyos ay sumama sa kanya. Libo-libo pong mga kalaban ang pinatay ni Saul at marami pong pagpapala ang naranasan ng bansang Israel sa pamumuno po ni Saul. Bakit po? Sapagkat siya po ay sumusunod sa harapan ng Panginoon. Subalit nakalulungkot isipin, minsan po ay meron pong pangyayari sa buhay ni Saul. Inuutos ng Diyos na lusubin ang isang bansa. At lahat ng lalaki, lahat ng babae, bata man o matanda, mga hayop, ang sabi ng Diyos ay patayin ninyo. At alam niyo ho, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang ginawa po ni Samuel ng kanila pong lusubin ang bansang iyon sa Samuel chapter 15. Nilusob nila, natalo nila yung bansa. Ang nakalulungkot, yung haring si Haring Agag, yung bansang Amalek, si Haring Agag ay hindi pinatay ng Israel. Hindi pinatay ng Israel at hindi nila pinatay din ang mga hayop na magaganda. Nagkasala po si Saul. Ano ang kanyang kasalanan? Yung pagsuway sa harapan ng Diyos. Ang nakalulungkot pong isipin, nang ito po mga magulang kapatid ay nagawa ni Saul, ang sabi po ng verse 15, verse 22, yung Espiritu ng Diyos ay umalis sa buhay ni Saul. At ano pong nakita natin? Ang nakita po natin, ang bansang Israel ay nakaranas ng paghihirap, nakaranas ng sumpa ng Diyos. Bakit po? Dahil po sa kasalanan ni Saul. The Spirit of God was departed sa Saul. Iniwan ng Espiritu ng Diyos si Saul. Alam niyo ho, ang nakita po natin, hindi na po siya sinamahan ng Diyos. At hindi na po nanahan ang Espiritu ng Diyos sa taong ito kay Saul. Ito po yung sinasabi ng Psalms 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide unto the valley. Ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasan Diyos na mga pangyarihan ay kakalingain niya. Kapag ang isang tao ay nagkasala at patuloy sa pagkakasala, tandaan po natin katulad ni Saul, ang Espiritu ng Diyos ay umalis sa kanya. Hindi na. Ano ang magiging sikreto? Ang sikreto lamang, mga magulang kapatid, ay humingi tayo ng tawad sa Diyos. At kapag ginawa natin yon, muli ang Diyos at ang tao ay manunumbalik ang magandang relasyon. At masasabi natin
He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. At mararanasan natin ang Psalms 91. Subalit kung tayo ay patuloy at patuloy sa kasalanan, hindi tayo humingi ng tawad sa Diyos, humingi man tayo ng tawad sa Diyos, pagkatapos ay gawin na naman natin, nakalulungkot ang katotohanan, mga magulang kapatid, na ang Espiritu ng Diyos ay hindi mananahan sa atin. Ang kailangan natin ay magsisi sa ating kasalanan, at pagkatapos talikuran ang kasalanan yon, at tayo sumunod, we must abide. Ang sabi ng John 15 verse 5, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and I will do it. Anuman ang hilingin natin sa Diyos, kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos, mga magulang kapatid, ay gagawin ng Diyos. At ang Psalms 91, mga magulang kapatid, ay mangyayari sa atin. Puprotektahan tayo ng Diyos, iingatan tayo ng Panginoon, at padadalhin niya ang mga anghel upang tayo ingatan. Subalit ang kailangan ay tumalikod tayo sa kasalanan, sa paghihirap. Naabutin ng Diyos ang ating mga buhay. Hindi lamang ang buhay natin, kundi ang ating minamahal na bansa. Ang kailangan lamang ay yung pagsunod sa ating Diyos. Tandaan po natin, kung sa ating pong kalagitnaan ay meron po tayong inaalagang kasalanan sa ating mga buhay, hingin po natin ng tawad sa ating Panginoon yung kasalanan yun. Baka mamaya may kumatok sa ating mga pinto ang coronavirus at kaya tayong lamunin ng virus na yun. Psalms 91 ay magiging makapangyarihan at magiging buhay lamang sa isang mananampalataya o sa isang tao kung siya ay nananangan sa ating Panginoon. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Ang sikreto po, para po tayo managumpay sa kaaway na hindi natin nakikita, sa virus po ito na pumapatay ng libo-libo sa ating panahon, we must abide in the shadow of Almighty. Manahan tayo sa presensya ng ating Panginoon. Marami pong salamat, purihin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah.